Let's review po muna para sa ating taga-subaybay. Thyroid 101. Ano po ang thyroid? Saan ito matatagpuan at ano po ang papel nito sa ating katawan at kalusugan? Malino. Ang thyroid gland, ito nga isang glandula na matatagpuan dito sa gitnang bahagi ng ating leeg, no? Just below dito sa ating Adam's apple. So, karaniwan ay hindi yan napapansin, no? Dahil maliit lamang yan at malambot. Ngunit kapag ito po ay lumaki, ito ay tinatawag na goiter, yung paglaki ng thyroid gland. At kapag naman napapag-usapan ang mga tungkol sa thyroid, hindi natin maalis na banggitin kung ano yung function niya. No? Ito yung main function ay mag-regulate ng metabolismo ng ating katawan. Kasama na dyan yung pagtibok ng ating puso, no? At mga iba-iba pang bodily functions. Okay. So, Doc Louie, ano yung mga karaniwang mga sintomas ng thyroid cancer na dapat natin ihiwalay, no? Yung yung madalas lang na sinasabi na thyroid conditions. Where do we start? What do we start looking for? Ano yung mga sintomas? Kapag may mga bukol, mga nabanggit natin kanina, no? Kapag may bukol na nakapa diyan sa bahagi ng leeg, lalo na kung ito ay matigas, no? At biglaan yung paglaki, minsan naman dahan-dahan, gradual yung laki nito, ay kailangan natin isaalang-alang na baka ito ay isang cancer, lalo-lalo na kapag ito ay may kaakibat na paghirap lumunok, no? Paghirap huminga dahil nga nagkakaroon ng compressive symptoms at minsan nagkakaroon po ng pagbabago sa kalidad ng boses, minsan namamaos. Okay. So, Doc Louie, paano to? Kasi sinabi nga natin, pag cancers, di ba, early detection is the key. So, binabanggit mo nga itong tumor na to, pag may makakapa ka na, or di ba, sinasabi, pag sumisikip yung kwelyo ng shirt nyo, lalo na yung mga kalalakihan, ano po? How can you detect thyroid cancer? Can you detect it kahit wala ka pang nakakapa? Syempre kapag ito'y napakita sa inyong mga espesyalistang doktor, meron tayong mga diagnostiko na pinapagawa. Isa na dyan yung thyroid panel. No? Ito yung pag-detect sa hormone level. Maliban dyan, ultrasound. Tulad na makikita nyo sa inyong mga screens, ay ito ay tinitignan kung gaano kalaki yung thyroid at kung ito ay cystic or solid. Minsan naman, kailangan din dyan ng fine needle aspiration biopsy, no, para malaman natin kung yung laman nito ay benign or malignant. At sa iba pang mga kakataon, minsan nag-undergo ang patient ng endoscopy, lalo na kapag mayroong mga problema sa paglunok or pananalita kung mamamaos ang pasyente. At sa mga malakihan naman na bukol, minsan nagpapagawa rin tayo ng either CT scan or MRI, magnetic resonance imaging. So